Madilim ang gabi nang tumakas si Ara sa isang lalaking nakasiping ng hindi sinasadya. Nang dahil sa kanyang paglalasing, nakagawa siya ng matinding kasalanan lalo na sa kanyang nobyo. Matatawag pa bang nobyo kung niloko siya nito at pinagpalit sa sariling ina? Panay ang patak ng luha ni Ara dahil nakilala niya ang lalaking nakasiping. Wala siyang dapat sisihin kundi ang sarili niya. Dahil siya ang may gusto na mangyari ang bagay na yon. Kahit na ilang beses tumanggi ang binata. Dala ang baril at ang long sleeves ng lalaki, binaybay niya ang mahabang daan upang makalayo. Mas lalong lumuha si Ara nang makita ang sasakyan ng kaibigan na biglang tumigil sa kanyang harapan. Ara? Ano bang nangyari? At ba't ganyan na itsura mo? Nag-aalalang tanong ni Zoe ang matatakbuhan niya sa oras na ito. Ilayo mo ako dito, Zoe. Ilayo mo ako. Pag-iyak niya. Hindi na nagtanong pa si Zoe bagkus. Niyakap niya ang kaibigan at inilayo sa lugar na yon. Tahimik lamang sila habang nasa biyahe. Hindi na muling nagbukas pa ng tanong at hinayaan na lamang yung umiyak ang kaibigan. Nagbalik lamang sa ulirat si Ara nang kalabitin siya ni Zoe na kanina pa pala dada ng dada. Narito na sila ngayon sa trabaho at marami siyang trabaho na kailangang tapusin. Ngunit heto ang magaling niyang kaibigan, nagpapantasya na naman. 5 taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin makalimutan ni Ara ang nangyari noon. Hindi niya masasabi na isa itong bangungot dahil binihiyaan naman siya ng 2 supling na nagbigay ng kulay sa mundo niyang madilim. Noong una, hindi niya matanggap na nabuntis siya dahil sa isang pagkakamali. Ngunit natuto rin siyang tanggapin ito. Kanina pa ako nagsasalita, di ka naman nakikinig. Nakanino na ba kasi ang utak mo? Tanong pa sa kanya ni Zoe. Wala. Ba't ba kasi ang ingay mo? Hindi mo ba alam na may tinatapos yung tao? Para namang hindi ka sanay sa akin, saka ayaw ko lang magstay sa opisina ng mokong na yun. Kasi lagi naman galit yun sa akin. Bakit hindi magagalit sa'yo? Kung palagi na lang palpak yung ginagawa mo. Kung makasabi ka naman ng palpak, hindi ba pwedeng nakakatamad lang ayusin yung trabaho? Katwiran ng kaibigan kaya, nanlaki naman ang mga mata ni Ara. Ayan tayo eh. Porket may kapit, ang lakas ng loob. Siyempre, isa pa, dito lamang ako sumaya, ang busiti ng lalaking yun. Napailing na lamang si Ara sa kanyang kaibigan dahil sa katigasan ng ulo nito. Umalis na rin ito kalaunan, kaya naman ipinagpatuloy niya ang ginagawa. Nag-vibrate naman ang cellphone at nang silipin nito ay ang makukulit niyang anak. Oo, konektado sa cellphone na CCTV sa apartment ng bahay nila. Nakikita niya kahit papaano ang mga anak at nababantayan niya kahit nasa trabaho siya. At lalo na matatalino mga ito, kaya kahit papaano ay kampante siya. Wala sa loob na napangiti si Ara nang makita ang makukulit na anak. Ang kaninang agam-agam ay biglang nawala nang makita niya ang mga ito. Ipiniksi na lamang ang ulo at inalis sa isipan kung ano naman ang nangyari noon. Pasado 5:00 na magsiuwian na at nauna na si Ara na umuwi ng bahay. Ngunit nakatanggap siya ng tawag sa taong 5 taon simula nang putulin niya ang koneksyon dito. Labag man sa kalooban, ngunit sinagot niya pa rin ito. Anak, mabuti naman at sinagot mo ang tawag ko. 5 taon na kitang inaantay na kausapin ako. Anak, sige na, patawarin mo na si mama ha. Sabi ng babae sa kabilang linya at wala pa rin pinagbago. Yan lang ba ang sasabihin mo? Malamig na sabi ni Ara. Anak, hindi mo pa rin ba nakakalimutan ang nangyari noon? Nagmahal lang ako. Oo ma, nagmahal ka at ang nobyo ko ng 1 taon ang minahal mo. Muling sumiklab ang galit sa puso ni Ara nang bulat-latin ng ina ang nakaraan. Tahimik na ang buhay niya
At heto na naman at muling ginugulo nito. Hindi na inintay ni Ara na makapagsalita pa ang ina at pinatay niya ito at binlock ang numero. Oo, at nagmahal lamang ito. Ngunit sa paraan, nalolokohin at sasaktan siya. Ang ina ni Ara ay maagang nabuntis dahil lamang sa isang kasalanan sa edad nitong 14. Kaya kahit sino ay hindi iniisip na ina niya ito. Marahil ang inaakala ng mga tao ay kapatid lamang niya. Noong una ay nagagawa pang tanggapin ni Ara na nagkakagusto sa ina ang mga lalaking binabalak siyang ligawan. Pero nang araw na nalaman niya na ang kanyang nobyo at ina ay may lihim na relasyon, ngayon lamang niya naunawaan. Sinasadya ng kanyang ina na akitin ng lahat ng lalaking susubok na mahalin siya. Malaki kasi ang inggit nito. Dahil kundi siya ipinanganak sa mundo, hindi raw masisira ang buhay nito. Pagkarating ni Ara sa kanyang apartment, ay bigla na lamang siyang nagulat nang makita ang ina na nakikipagharutan sa mga anak niya. Automatiko mabilis na lumapit si Ara upang kunin ang kambal. Ano sa palagi mo ginagawa mo sa pamamahay ko, ha? Anak, gusto lamang kitang makausap ng maayos kaya ako dito nagpunta. Sabi naman ng kanyang ina na walang pinagbago ang itsura at mukha pa rin itong bata. Lalo na ang namumutok na kulay ng labi nito at maikling suot na damit. Makausap? Para saan pa? Hindi ba nag-usap na tayo tungkol sa bagay na yan? Na wala na akong pakialam sa nakaraan? Matigas na sabi ni Ara at binulungan ng mga anak upang pumasok sa silid. Anak, nagmahal lang naman ako. Kaya naman hindi ko napigilan na gawin sa'yo. Sinabihan ko naman ang nobyo mo noon pero pinilit niya lamang ang sarili sa akin. Hanggang sa magawa ko na siyang mahalin. So kasalanan na naman ang nobyo ko. Hindi ka ba nahihiya? Nananahimik na ako, tas magpapakita ka ngayon na parang walang nangyari. Anak, wala na kami ng nobyo mo. Iniwan ko na siya. Dahil naisip ko na mas mahalaga ka sa akin. Pumatak pa ang luha nito na labis na pinandirihan ni Ara. Huwag mo nga akong iyakan, ma. Dahil alam naman natin na kinamumuhian mo ako na higit pa sa buhay mo. Ngayon na malaya ka na at nagagawa mo na ang gusto mo, bakit ka pa bumalik, ha? Gusto ko lang naman na maging maayos tayo, anak. Mahirap pa yun. 5 taon kang hindi nagparamdam sa akin. Tapos malalaman ko na may anak ka na at kambal pa. Sino ang nakabuntis sa'yo? Nasaan ang ama nila? Anong pakialam mo? Naging mabuting ina ka ba sa akin para alamin pa ngayon? Matagal ka nang nawala sa buhay ko, ma. Kaya kung ngayon pa lang, magiging ganyan ka sa akin, wala nang silbi yan. Matigas at puno ng puot na sabi ni Ara sa kanyang ina. Panay naman ang luha ng ina, ngunit alam niya naman na peke lang ang mga yon. Peke katulad ng ugali nito. Isa siyang malaking tanga na ilang beses nagpautos sa mga luha ng kanyang ina noon pa man. Ilang beses siya nitong niloko at ginawang katatawanan. Pero sa huli, pinaniwalaan niya. Ngunit hindi na ngayon dahil tutong-tuto na siya sa mga pagkakamali niya. Kalimutan na natin ang nakaraan, anak. Yun lamang ang pakiusap ko ngayon. Umalis ka na dahil hindi ko kailangan ng mga paliwanag mo. Idinuro pa ni Ara ang pintuan sa ina. Ara, umalis ka na. Dahil hindi kita kailangan sa buhay ko. Lalo na ang pasensya mo ngayon. Bulyaw ni Ara kaya naman wala nang nagawa ang kanyang ina kundi ang lumabas ng apartment niya. Muling napaluhod si Ara nang bumalik ang lahat ng sakit kung bakit nasira din ang buhay niya. Sa bungad ng pintuan, andun si Zoe at malungkot na nakatingin sa kanya. Ito lamang ang nag-iisang taong nagbigay ng pakialam sa kanya. Ang dumamay noong mga panahong nahihirapan siya. Ayos ka lang? Gusto mo na makakausap? Yan ang sabi ng kaibigan sa tuwing nahihirapan na siya.
Bakit ganun ba? Kadali ang lahat para sa ibang tao. Kala ba nila? Madaling makalimutan sa isang sorry lang? Sinira niya ang buhay ko, Zoe. Ilang beses akong umasa na mamahalin niya ako bilang isang anak. Pero hindi. Bagkus, ginawa niya pa ako masama. At ilang beses ko siyang pinatawad. Ngunit paulit-ulit lamang ang ginagawa niya sa akin, Zoe. Puno ng hinanakit na sambit ni Ara sa kanyang kaibigan. Malungkot na lumapit si Zoe upang yakapin ito ng mahigpit. At kahit papaano ay mabawasan ang hinanakit. Ang isipin mo na lang yung mga anak mo. Huwag mo nang balikan pa kung anong nangyari noon. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumahan si Ara at kumalma nang maalala ang kanyang mga anak. Kailangan niyang unahin ang pamilya kaysa sa mga bagay na wala namang kwenta. Kailangan niyang unahin ang kanyang mga anak at ito lamang ang mahalaga. Salamat, Zoe. Aniya nang kumalma siya at maging okay na ang lahat. Ngayon na nasa kusina sila at magkasama na naghahanda ng hapunan para sa kanila, si Zoe na rin na naging kasakasama ni Ara. Simula pa noon, kaya naman hindi siya mangingimi na pumatay para sa kaibigan. Nakatanggap ako ng bagong offer kay boss, pero pag-iisipan ko pa, kukunin ko. Pagsisimula ni Zoe. Anong offer? Natanggapin ang promotion para sa ibang bansa? Hindi mo pa tatanggapin? Baka yun na yung susi sa pangarap mo. Ang pangarap ko makasama si Daisy at magustuhan niya ako. Bakit kasi hindi mo pa sabihin sa kanya na gusto mo siya at hindi siya nag-iisip ng kung ano-ano dahil lang sama na ng reputasyon mo sa kanya? Ang dalawang ito na aso't pusa na nagpasakit sa mga ulo nila. Pero alam naman nila na balang araw, magkakatuluyan pa rin ang dalawa. In denial lamang na masasabi dahil na rin sa taas ng pride ng boss niyang lalaki. Ikaw, tatanggapin mo pa rin ba ang misyon na ibibigay sa'yo ni boss? Hindi ka ba magre-resign muna at magpo-focus na lang sa mga bata? Malaki din kasi ang kita sa ganito at sapat lamang upang maibigay yung gustuhin ng mga bata. Pero malaki din naman ang sahod natin sa kumpanya, di ba? Iniisip ko lang ang mga bata. Paano kung may mangyari sa'yo? Paano sila? Naiintindihan ni Ara ang gustong iparating ng kaibigan. Ngunit kailangan niya ito upang mabuhay ang mga anak sa marangyang buhay na kailangan ng mga ito. Nag-iingat naman ako, Zoe. At saka, nandyan ka para alagaan sila kaya panatag ako. Biro pa niya, kaya naman binato siya ng kaibigan ng pandesal. Nagbiroan na lamang sila hanggang sa matapos sila sa pagluluto. Ito rin ang isa sa dahilan kung bakit nagawa ni Ara na malampasan ang problema na dumating sa buhay niya. Kaya mas pagtitibayin pa niya ang kanyang damdamin upang malagpasan muli ang lahat ng darating na problema. Sa kabilang banda naman ay si Cash Del Gracia na naglalaro ng mga taong hindi pa nakapagbayad ng utang sa kanya. Hindi pa nakatulong ang kinuha niyang investigador upang hanapin ang babaeng nakasiping 5 taon na ang nakakaraan. Hindi pa rin niya makalimutan kung paano ito umiyak sa kanyang harapan, kung paano ito nagmakaawa na mahalin naman siya. May parte kay Cash na gusto niyang mapasa kanya ang dalaga, ngunit hindi niya alam kung saan ito nagtatago. Cash? Tawag sa kanya ng kanang kamay na si Lyndon. Hindi ba sabi ko sa iyo huwag kang babalik sa akin hanggat hindi niyo natatagpuan ang babaeng pinapangarap ko? Aniya, sa kahinit-hit ang sigarilyo. Pero Cash, para kami naghahanap ng karayom sa buhangin. Kahit sana mukha na lang ng babae, describe mo. Kaso hindi. Maski ang pangalan, hindi mo alam kung paano hahanapin. Kaya nga kita binabayaran ng malaking halaga para hanapin siya, di ba? Tapos tatanungin mo ko kung anong itsura at pangalan niya? Ano pang silbi ng pagkuha ko sa'yo? Kung ako rin lang pala magbibigay sa'yo ng lead. Inis na sabi ni Cash. 3 babae ang may pagkakapareho sa mga babaeng nakita mo ng gabing yon. Ang ibig ko sabihin nakasiping mo. At isa sa kanila ay maaaring babaeng hinahanap mo. Ayun naman pala, ang dami pang sinasabi.
Ibigay mo sa akin at na makita ko ang babaeng yon. Umalis na muna si Cash, kung saan kanina lamang ay binabaril niya mga taong may utang sa kanya. Pinunasan pa nito ang dugo sa kanyang pisngi na tumalsik kanina dahil sa pagsuntok sa kawawang lalaki. Sumunod naman sa kanya si Lyndon at inilapag ang folder na tangan. Binuklat yun ni Cash at lumantad sa kanya ang larawan ng isang batang babae na kamukha niya. Ano to? Takang tanong pa ni Lyndon kahit na nabubuo na ang isang katotohanan sa isipan niya. Yan ang sinasabi ko na ginawa kong lead para mahanap siya. Halos dasalan ko na lahat ng santo. Makilala lamang ang babaeng nakasiping mo ng gabing yun. Tas nagulat na lamang ako nang lapitan ko ang batang yan at kamukhang kamukha mo. Kaya naman pinaimbestigahan ko. Sagot ni Lyndon kay Cash na hindi pa rin maalis ang tingin sa larawan ng batang babae na kamukhang kamukha at ni isang pagkakaiba ay wala. Anong nalaman mo? Ano mo ang isang batang nakilala ko? At ang ina nila? Si Araceno, isang agent. Anong sinabi mo? Isa sa bata? Hindi naman mapakali si Cash nang marinig yon. Ngayon lamang siya kinabahan ng ganito sa tanang buhay niya. Oo, kambal ang bata. Sabi ni Lyndon na nagpatulala at nagpabilis sa tibok ng puso ni Cash. What? Twins? Hindi pa rin siya makapaniwala na para bang may nakabara sa tenga niya at namamali lamang siya ng narinig. Oo, Cash, anak mo ang mga batang yan at ang ina nila na si Araceno, isang agent at kasalukuyang nagtatrabaho sa kumpanya ng kapatid mong si Days. Gagawa na ba ako ng plano upang makuha siya pati ang mga anak mo? Nanginginig pang itinago ni Cash ang mga kamay sa ilalim ng mesa. Hindi siya mapakali dahil sa wakas, natagpuan niya na ang babaeng bumaliw sa kanya na ilang taon. No, may maganda akong plano para makuha kong babaeng yan. Siguraduhin niyo lang na ligtas sa mga bata. Yun lamang ang gagawin niyo habang nag-uusap kaming dalawa. Ayoko din na may makarating sa mga kapatid ko dahil gusto ko itong solusyonan na mag-isa. Nagkakaintindihan ba tayo? Aniya kay Lyndon. Pero ano bang gagawin ko sa mga laruan na nasa labas ngayon? Pakakawalan mo na ba? O ililigpit na sila? Pagtukoy ni Lyndon sa mga lalaking kanina pa binabaril ng lalaki. Ngumiti nang nakakaloko si Cash at naintindihan na iyon ni Lyndon. Umalis na ito at ginawa ang trabaho. Habang si Cash naman ay sumandal sa upuan at muling binalikan ng nakaraan. Kung paano nagsimula ang lahat at kung paano simula ng gabing yon ay nabaliw siya sa babae. Sa wakas, natagpuan na rin kita. Dahil at least ngayon, hindi na kita pakakawalan pa. Lalo na't nagkaroon pa tayo ng anak. Napabalikwas ng tayo si Ara nang maramdaman ng malamig na bagay na dumadampi sa mukha niya. Nang makakita siya ng maayos, nakita niya si Cash na pinupunasan ng bimpo ang muka. Mabilis ang reflexes kaya naman nakalayo siya agad. Anong ginagawa mo? Relax. Mataas ang lagnat mo kaya naman hinihilamusan kita ng alcohol at cold water. Please lang mahiga ka na at baka mahilo ka pa. Lagnat? Wala siyang maalala na nilalagnat siya. Ang huling alaala niya ay nang nasa misyon siya at ito nga ang lalaking target at wala na siyang maalala. Nasaan ako? Ilang oras na ako nandito? Aniya at sinipat ang paligid. Mukha silang nasa isang magandang bahay dahil na rin sa disenyo at mga gamit. 3 araw ka ring tulog dahil sobrang taas ng lagnat mo. What? 3 araw? Hindi makapaniwala si Ara at bigla na lamang pumasok sa isipan niya ang mga anak. Kahit na nanlalambot, nagawa pa rin niyang tumayo at tumungo sa pintuan. Ngunit bago pa siya makalabas, kusang bumigay ang katawan. Hindi mo pa kaya bumalik ka na sa kama. Inalalayan pa siya ni Cash, ngunit ipiniksi niya ang kamay na hinawakan nito. Huwag mo kong hawakan. Kailangan ko makauwi dahil inaantay ako ng mga anak ko.
ng mga anak natin, Ara. Anak ko lang. Ano ba pinagsasabi mo? Alam kong alam mo ang nangyari ng gabing yon, Ara. Lasing man tayo, ngunit alam kong natatandaan mo ang lahat. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Huwag mo naman sana angkinin ang anak na hindi sa'yo. Sigaw ni Ara na hindi talaga nagustuhan ni Cash. Anak natin, Ara. Anak ko din yon. Nababaliw ka na ba? Alam mo ba yung sinasabi mo? Kasi hindi ako natutuwa sa totoo lang. Dahan-dahan ding lumayo si Ara sa lalaki dahil amoy niyang mapanganib ito. Lalo na nang tignan siya ng mga mata na walang buhay. Kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo kung anong nangyari sa atin ng gabing yon? Kinalas pa ni Cash ang botones ng polo na suot. Nataranta naman si Ara dahil sa ginawa ng lalaki. Ano sa palagay mo ginagawa mo? Sa tingin mo ba nakakatuwa ka? Why? Hindi mo maalala, hindi ba? Gusto ko lang ipaalala sa'yo kung paano natin pinagsaluhan ng gabing yon. Huwag kang lalapit sa akin. Binabalaan kita. Tatawag ako ng pulis. Napahiga muli si Ara sa ibabaw ng kama at kinubabawan siya ni Cash. Kasunod ng panlalaki ng mga mata ay ang malakas nitong tili habang nanlalaban. Nanlalambot siya kaya hindi niya natalo ang binata hanggang sa ipinangko nito ang kamay sa ibabaw ng ulo. Ngayon mo sabihin sa akin na hindi ko anak ang mga anak mo. Ang tagal kitang hinanap. Sa tingin mo ba sa ganitong paraan lang kita pakakawalan? Huwag ka nang umasa. Sabi ni Cash na nagpatunganga kay Ara. Isang linggo na ang nakakalipas nang ikulong ni Cash ang dalaga sa kanyang poder. At sinigurado niya na hindi siya nito matatakasan. Alam niyang magagalit, lalo na sa kanya si Ara. Ngunit takot lamang siya na baka mawala itong muli sa paningin niya at dalhin ng mga bata. Nasilip niya ang mga anak at nasa kamay naman ito ng mabuting tao. Kaya hindi masyadong naiisip ni Cash na kunin ang mga ito. Cash, hindi mo ba talaga pakakawalan ng babaeng yon? Sa ginagawa mo, baka mas lalo ka lang ng kamuhian. Sabi ni Lyndon na kanina pa nakatayo sa tabi niya upang ayusin ang susunod na plano na gagawin nila. Sa tingin mo ba hindi ko naisip ang tungkol sa bagay na yan? Ayaw ko rin gawin to pero wala akong pagpipilian lalo na at kaya niyang tumakas at mas lalong kaya niyang magtago. Bakit hindi mo ipaliwanag sa kanya na hindi mo siya pababayaan? Na kaya mo siyang panindigan kasama ang mga anak niyo? Sana nga at ganun lang kadali ang lahat. Pero hindi, dahil alam ko na hindi siya makikinig kahit ano pa ipaliwanag ko. Paano kung kunin mo muna ang loob ng mga anak mo? Hindi ba? Mas wala siyang pagpipilian kung gusto ka ng mga bata? Bahala na. At ang gusto ko lamang ay makita niya ako na hindi ko siya kayang saktan tulad ng kinakatakot niya. Hindi na lang din nagsalita si Lyndon at hinayaan ang kaibigan na magpahinga. Nakikita niya ang kagustuhan nito na magkaroon ng pamilya at hindi niya yun pipigilan sa bagay na yun. Saksi siya kung paano nagdusa ang magkakapatid na Delgracia dahil sa kasakiman ng ama nila. Ginawa na lamang niya ang trabaho at ipinasa Diyos na sana magkaroon ng binata ng pamilyang matatawag. Dahil deserve ng bawat Delgracia brothers ang magkaroon ng kalayaan, magkaroon ng pamilya na masasabing kanila. Dumaan ang mga araw at hindi pa rin pinapalabas ni Cash si Ara. Kaya napilitan siyang gumawa ng paraan upang makawala. Paglipas ng 3 minuto, narinig niya ang pagkatok ng tao na kanina pa inaantay. Madam, kumain na po kayo at pinadadala po ni boss. Sabi ng katulong na madalas magdala ng pagkain sa kanya. Inilapag ng matandang babae ang pagkain sa ibabaw ng mesa. Kaya sinamantala ito ni Ara upang sapakin ng kawawang matanda sa batok. Nawalan ito ng malay kaya naman sinalo ito ni Ara at hiniga ng maayos sa malamig na lapag. Kinuha ang tinidor na dala ng matanda at saka pasimpleng lumabas ng silid. Tama nga ang hinala niya. Napakalaki ng mansyon kung nasan siya.
At hindi rin biro ang mga tauhan nito na nagkalat sa bawat sulok ng mansyon. Ingat na ingat siyang huwag makagawa ng ingay upang makawala siya ng maayos. Ngunit hindi, dahil isang lalaki ang nakakita sa kanya bago pa ito makagawa ng ingay. At mabilis na sinikmura ni Ara, kaya sumubsob ito nang wala sa oras. Binilisan na ni Ara ang pagkilos upang makawala sa mansyon at makauwi na ng apartment dahil naghihintay na sa kanya panigurado ang mga anak. Mas lalong nawala ang ngiti sa labi ni Ara nang makita ang gate kung gaano ito kataas. Ngunit walang makakapigil sa kanya. Kaya naman buong tapang niyang inakyat ang pader kahit na nasugatan na siya ng mga bubog na inilagay dito upang walang makaloob. Nagsituluan pa ang kanyang mga luha nang magawa niyang makalampas, kaya naman iika-ika siyang naglakad sa napakahabang highway. Wala pang mga sasakyan ang dumadaan, kaya naman wala nang nagawa si Ara kundi lakarin ito. Muli pa nagkaroon ng buhay ang mga mata niya nang makita ang paparating na sasakyan, kaya naman pinara niya ito. Pero namutla siya nang makita ang driver sa loob. Gagawin mo talaga ang lahat upang makatakas, ha? Malamig na sabi ni Cash na madilim ngayon ang muka, lalo pa na makita nito ang dugo sa kamay at paa ng babae. Kahit na hindi magsalita ang dalaga, alam niyang kinamay lang ni Ara ang pader. Pakawalan mo ako dahil hindi kita kilala. Ako kilala kita at hindi kita pakakawalan ng ganun kadali. Sinubukan ni Ara na makatakas sa lalaki, ngunit huli na dahil nahawakan na siya nito. Tanging ang tili at sigaw ni Ara ang maririnig sa paligid, pero wala nang naging pakialam si Cash. Pakawalan mo ako, hayop ka. Gusto ko na makita ang mga anak ko. Ilang araw mo na akong kinukulong sa pesting mansyon mo. Manahimik ka. Sigaw pa ni Cash. Sinuntok pa nito ang manibela ng sasakyan habang galit na galit ang mga mata na nakatingin sa harapan. Bigla na rin umatras ang tapang ni Ara dahil sa nakikitang galit ng lalaking nasa kanyang harapan. Hindi mo ba naiintindihan na ang tagal kitang hinanap? Halos mabaliw ako sa 5 taon na paghahanap sa'yo. Pero bakit di mo maintindihan yon? Kulang na lang, halughugin ko ang buong bansa, makita ka lang. Hindi mo ba maintindihan na kahit hindi kita kilala, ay hindi ka maalis sa isipan ko? Paninindigan ko kayo ng mga anak ko. Ikaw at ang mga bata ay paninindigan ko. Gusto ko lamang ng pamilya, Ara. Sa tingin mo ba, madali ang lahat? Hindi. Pero bakit? Pagsusumamong pagtatanong ni Ara kay Cash. Kasi kahit ngayon lang kita nakilala, hindi ka na mawala sa isipan ko. Imposible man pero mahal na kita eh. Ngayon pa binigyan mo ako ng anak? Pangarap ko yun. Pangarap ko matagal na. Sabi ni Cash na tuluyang nagpatahimik kay Ara. Hindi na muna sila nag-usap at nagpapakiramdaman sa isa't isa. Humupa na rin ang galit ni Cash at kalmado na, saka naman tumunog ang cellphone nito. Pagsagot ni Cash, mabilis niyang pinaandar ang sasakyan at pinaharurot patungong mansyon ni Cole, ang kanyang nakakatandang kuya. Nagmadaling pumasok si Cash sa loob ng mansyon ng kapatid na si Cole. Nang mapansin niya ang kanyang mga kapatid na naroon sa loob ng living room, kasama ang isang babae. Mabilis pa siyang sinalubong ni Dace at sinapak sa muka. Ano ba problema mo? Bakit ka nananapak? Sigaw ni Cole sa kanyang kapatid. Hayop ka? Hindi mo ba alam na may anak kang buwisit ka? Ano naman ngayon kung may anak ako? Anong kinalaman mo doon? At ba't ka nagagalit? Malamig na tanong ni Cash sa kanyang kapatid na handang pumatay dahil lamang sa isang bagay na hindi maintindihan. Sinipat pa niya ang kanyang ibang kapatid ngunit nag-iwas lamang ito ng tingin. Naguguluhan siya sa nangyayari. Kung hindi lamang niya nakita ang 2 bata na parang pinagbiyak na bunga, kamukhang kamukha niya ang mga bata at wala ni katiting na tapon. Totoo nga na ito ang mga anak nila ni Ara. Nag-usap-usap silang lahat at nalinawan ng lahat kung kanino nga ba anak ang batang kamukha ni Cash. Naipaliwanag na rin ni Cash kung paano nagsimula ang lahat. At ngayon,
Nais niyang ayusin kung ano man ang gusot na nangyayari sa buhay nila ni Ara. Hindi na nagsalita pa si Ara bagkus, kinuha niya mga bata at wala nang sumunod kay Cash patungong sasakyan. Mama, siya po ba ang daddy namin? Tanong-tanong ng anak ni Ara na babae. Kumukhang kamukha po kasi namin siya, Mommy. Tas pareho po kami ng balat. Singit naman ang isa pang anak ni Ara na lalaki. Hindi makasagot si Ara kung anong sasabihin sa mga anak. Ngunit wala na dapat siyang kailangang itago dahil hindi niya kailanman maitatago ang katotohanan. Huminga muna siya ng malalim bago hinaplos ang pisngi ng mga anak. Sa rearview mirror naman nakatingin si Cash sa mag-iina niya. Hindi niya maipaliwanag kung ano nga ba ang nararamdaman. Masaya siya na parang nabunutan ng tinik habang pinagmamasdan ng mga ito. Ano kaya ipapaliwanag sa inyo ni Mommy kapag nakauwi na tayo sa bahay? Pero bakit hindi po ito ngayon, Mommy? Hindi po ba siya yung daddy namin? May halong lungkot ang boses ng anak nang sabihin niya, kaya naman mas lalong bumigat ang nararamdaman ni Ara. Ito na nga ba ang kinatatakutan niyang mangyari? Dahil darating ang araw, magtatanong ang mga bata tungkol sa ama nila. Pansin naman ni Cash ang hirap sa mukha ni Ara kung paano ipapaliwanag sa mga bata na siya ang ama. Huminga siya ng malalim at saka pumaling sa direksyon ng mag-iina. Kids, hayaan niyo muna magpahinga ang mommy niyo. Sa bahay na lang niya ipapaliwanag sa inyo ang lahat kung sino nga ba ako. Sabi ni Cash, bago niya binuksan ang makina ng sasakyan at pinaharurot ito paalis. 9:00 ng gabi nang makatulog na ang kambal. Kaya naman, lumabas ng tahimik si Ara upang harapin si Cash. Naabutan niya itong sumisimsim ng alak sa may kusina habang nakatingin sa veranda kung saan ang mabilog na buwan. Hindi ito lumingon sa kanya. Bagkus, hinintay siya na makalapit at sabihin kung ano ang bumabagabag sa kanyang kalooban. Pwede ba tayo mag-usap tungkol sa mga bata? Kung tungkol lamang yan sa pag-alis niyo ng mga anak ko, huwag mo nang susubukan pa. Pero hindi mo kasi ako maintindihan, Cash. Sige, ipaliwanag mo sa akin kung saang parte kita hindi maintindihan. Masaya kami ng mga anak ko. Tapos, alam ko kung anong klaseng tao ka at gusto ko lamang ng kaligtasan sa mga anak ko. Alam ko na isa kang mafia boss kung saan ang trabaho mo ay pumaslang ng mga masasamang tao. Ayoko lang na malagay sa kapahamakan ng mga bata. Sa tingin mo ba hindi ko pa naisip yan bago kita kinuha? Bago ko kinuha mga anak ko kasama ka? Alam ko ang mundong pinasok ko, Ara. Hindi ko hahayaan na ni katiting na sugat ay may mata mo ang mga bata, lalo na ikaw. Isang pagkakataon lang ang nais ko. Gusto ko lamang patunayan sa'yo na kaya kitang protektahan, na kaya kong protektahan ng mga bata sa mga kaaway ko. Bakit di mo maintindihan yon? Cash, I know it's too hard to understand. What would I like? Pero sana bigyan mo ako ng isang pagkakataon para patunayan ang sarili ko sa'yo at sa mga bata. Let me love you, Ara. And let me be your child's father. Yun lang ang hiniling ko. Yun lang ang hihilingin ko sa'yo. Paulit-ulit. Puno ng pagsusumamong sabi ni Cash sa babae. Paano kung hindi kita magawang mahalin? Hindi inaasahan ni Cash ang tanong ng dalaga, kaya hindi agad siya nakasagot. So, I will make you love me again and again and again until you finally love me. Kung yan lang palang inaalala mo, dahil hindi ko hahayaan na hindi mo ako mahalin tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Ngumisi pa si Cash habang nakatingin sa dalaga. Itatak mo ito sa kokote mo, Ara. Hindi kita pakakawalan. Kahit napilitin mo pa, dahil kahit tumakas ka, hindi ako mangingimi na ikulong ka dito sa bahay. Pagbabanta ni Cash, bago ito tuluyang umalis. Naiwan si Ara na tahimik lang habang pinaglalaroan ng mga daliri. Kailangan na niyang tanggapin na hindi talaga siya makakawala sa lalaking to. Lalo na at nagbunga ang pagsisiping nila
At ito na rin siguro ang senyales na kailangan na niyang ipakilala ang mga anak sa ama ng mga ito. Kailangan niyang gawin ito para sa mga bata, alang-alang sa mga bata. Kailangan muna niyang isipin ng mga anak bago ang sarili niya. Muli siyang bumalik sa silid kung saan niya iniwan ang mga bata. Hinaplos pa niya ang pisngi ng mga ito at biglang pumasok sa isipan niya ang mga panahon na nagtatanong ang mga ito tungkol sa ama nila. Ngunit wala siyang maisagot. Pagkagising niyo mga anak, makikilala niyo na ang daddy niyo. Pasensya na mga anak ha, kung naging selfish si mama. Pero ngayon, kayo naman ang iisipin ko. Kaligayahan niyo na at hindi ang sarili ko. Aniya, bago ipinikit ang mga mata. Lumipas ang 1 buwan at tuluyan na ngang nanirahan si Ara sa poder ni Cash. Ikinasal din sila alang-alang sa mga bata. Sa loob ng 1 buwan, naging payapa naman ang buhay ni Ara, kasama ang kanyang asawa. Kahit minsan ay nanunuot sa kalamnan niya ang katigasan ng ulo nito. Ang pinagpapasalamat lang ni Ara ay nang makitang masaya ang mga anak niya, kasama ang ama nito. Mommy, kailan po kaya uwi si Daddy? Namimiss ko na po siya. Tanong pa ng anak niya na kasalukuyang naglalaro ngayon sa iPad na binili ng ama. Opo, Mommy. Namimiss ko na rin po siya kalaro. Bakit po hindi siya tumatawag, Mommy? Hindi niya masabi sa mga anak na nainis siya sa ginawa ng ama ng mga ito. Kaya naman inalisan niya ito ng access upang tawagan siya sa cellphone. Mga anak, uuwi din ang daddy niyo. At sa ngayon ako muna ha. Namimiss ko na kayo dahil palagi na lang ang daddy niyo ang kasama niyo. Sorry po, Mama. Halika po, mamasahihin kita. Ang kaninang masahe ay nauwi sa harutan at habulan sa buong mansyon. Hanggang sa mapagod ang mga bata at makatulog sa living room. Maghahanda na sana ng hapunan si Ara nang tumunog ang doorbell sa sala. Wala naman sa loob niya itong pinuntahan upang tingnan kung sino ang bisita sa labas. Pagbukas niya ng pintuan, lumantad sa kanyang babaeng hindi niya gugustuhing makita ngayon. Ara. Banggit pa nito sa pangalan niya. Anong ginagawa mo dito, Ma? Malamig na banggit ni Ara sa kanyang ina. Hindi pa natuwa si Ara na makita ang isang maleta na dala ng kanyang ina. May pasa din ito sa kaliwang pisngi. Kaya naman kahit papano, nakaramdam ng awa si Ara. Paano mo na lamang dito ako nakatira? Sino nagsabi sa'yo? Malamig niyang tanong sa ina na makapasok na sila sa loob ng mansyon. Labag man sa loob niya, binigyan niya pa rin ito ng juice. Anak. Ano? Sabihin mo na lang kung magkano kailangan mo para makaalis ka na. Malamig na sabi ni Ara saka nagbibilang ng natira niyang pera. Hindi naman pera ang kailangan ko, kundi matutuluyan pansamantala. Ano? Edi kunin mo tong pera, saka maghanap ng hotel. Bastos na kung bastos. Ngunit ayaw na ni Ara magkaroon pa ng koneksyon sa ina. Lalo na ngayon pang may asawa na siya at ayaw na niyang maulit pa kung ano man na nangyari noon sa mga naging nobyo. Anak, kahit 1 linggo lang. At pagkatapos aalis na ako. Kailangan ko lang na matataguan pakiusap. Ah, lumustay ka na naman sa kasino. Kaya ka naghahanap na matataguan, di ba? Kaya ayaw mong kunin ng pera na ibinibigay ko. Pero bakit, Ma? Hindi ba sapat ang 50,000 para makakuha ka na matutuluyan mo? Ang kaninang malambot na mukha ng ina ay napalitan ng lamig at galit. Yan ang gustong makita ni Ara, ang tunay na kulay ng ina, dahil hindi na siya muli magpapauto sa peking kabaitan nito. Bakit ba ayaw mo ako rito? Natatakot ka ba na baka magustuhan ako ng asawa mo? Pakiramdam ni Ara ay may pagyayabang sa huli nitong sinabi. Sa tingin mo ba papatulan ka ng asawa ko? Bira naman niya na halatang mas lalong nagpatindi sa galit ng ina. Kung ganon, hayaan mo ako magtago rito ng 1 linggo at kusa akong aalis. Hindi ko naman kayo guguluhin at wala akong gagawing masama.
Bago pa makasagot si Ara, muling bumukas ang pinto ng sala at iniluwa nito ang asawa na ilang araw din bago nakauwi. Pawis na pawis at kitang-kita niya ang pagod nito. "Love?" Tawag pa ni Cash sa kanya, kaya naman mabilis siyang lumapit at humalik dito. "Ba't ngayon ka lang? Hindi mo ba alam na hinahanap ka ng mga bata?" "Hindi mo ako hinanap? I missed you." Saad pa nito at muli siyang hinalikan sa labi nang biglang tumikim ang ina ni Ara. Napunta ang atensyon ni Cash sa babaeng hindi mukhang 40 dahil bagets na bagets ang pananamit at itsura. Ngunit hindi nagustuhan ni Cash ang malalagkit na tingin na ipinukol sa kanya ng babae. "Who is she?" Tanong pa niya kay Ara na makikita ang takot at galit sa mga mata. "Mama ko." Tipid naman sagot ng asawa. Biglang naalala ni Cash ang tungkol sa ina ng asawa. Oo, lahat ng maaari niyang malaman sa asawa ay inalam niya. Kasama na dito ang tungkol sa ina nitong demonyo. "Nice to meet you, ma. Ako nga pala ang asawa ng anak mo." Aniya? Kaya naman mas lalong nangasim ang mukha nito. "Huwag mo na akong tawaging mama. Kasi hindi naman nalalayo ang mga edad natin. 40 ka na, mama. At 30 lang ang asawa ko. Sana naman, umakto ka sa edad mo." Malamig na sabi ni Ara, kaya hindi napigil ni Cash na maging proud sa pagiging badass ng asawa. "Anong ginagawa niya dito?" "Gusto niyang dumito daw muna ng 1 linggo." Sagot naman ni Ara at mas lalong yumakap ng mahigpit sa kanya. Patay mali siya lang si Cash, pero alam niya kung bakit nagkakaganito ang asawa at gusto niya ito. "Really?" "Oo, kahit sana 1 linggo lamang at kusa akong aalis." "Alright, dahil ina ka ng asawa ko, pwede ka magstay dito. Pero 1 linggo lang." "Cash?" Pagtanggi pa ni Ara, ngunit hinalikan lamang ni Cash at binulungan na magiging maayos lang ang lahat. Ngiting tagumpay naman ang ina niya at hindi mawala ang tingin sa asawa ng anak. Nakaramdam na naman siya ng inggit habang pinagmamasdan ng asawa ng kinamumuhian niyang anak. Nakaramdam siya ng kagustuhan na maagaw din ito at hindi nababagay sa isang tulad nito ang lalaking mayaman katulad ng asawa nitong si Cash. Dahil ito ang sumira sa buhay niya, kaya dapat lang nasirain niya rin ang buhay nito. Kinabukasan, maagang nagising si Cash upang ipaghanda ng almusal ang mag-iina niya. Ngunit naabutan niya ang ina nito na nakasuot ng 90s kung saan kitang-kita ang nakakasukan nitong katawan. "Cash, andyan ka na pala. Halika at sabayan mo ako mag-almusal." Yaya pa nito bago inilapag ang 2 plato na may lamang bacon at itlog. Ipinaghila pa siya ng bangko at pinagsilbihan, kaya mas lalong natawa si Cash. "Hindi mo man lang ba isinali ang mag-ina ko?" Tanong pa niya, kaya naman naglaro ang mga mata nito at mabilis na nag-isip ng dahilan. Hindi naman kumakain ng ganito si Ara at isa pa hindi maganda sa mga bata kumakain ng ganito sa umaga. Dapat sa kanila cereal at gatas. "Really? Pero sa pagkakatanda ko, paborito ng asawa ko ang bacon." Mas lalong napangisi si Cash nang makita kung paano namawis ang noo ng ginang. "Ganoon ba? Matagal ko na kasing hindi nakakasama ang anak ko. Dahil nga nilayasan niya ako. Hindi ko naman kasi kasalanan na umibig sa akin ang mga naging nobyo niya." Nagkunwari pa itong malungkot. "And? Humingi naman ako ng tawad sa kanya at iniwan ang mga naging nobyo niya pero hindi niya pa rin ako mapatawad. Kung alam mo lang kung paano ako naghirap, mapalaki lang siya ng maayos." Pagsisinungaling pa nito, kaya naman mas lalong nag-init ang ulo ni Cash. "Halika na at sabayan mo ko sa pagkain. May gusto ka pa bang iba? Kape? Juice o ako?" Biro pa nito. "No thanks, sasabay ako sa asawa at mga anak ko." Malamig na sabi ni Cash sa kanilagpasan ng ginang. "Kahit konti lang tikman mo."
Pero hindi na talaga nagsalita si Cash. Ngunit bigla na lamang itong natisod at akmang kakapit sa kanya nang biglang umiwas si Cash. Sumalampak ang ginang sa lapag, saka naman pupungas na lumabas ang asawa niya, suot ang polo at boxers. Ano nangyayari dito? Inaantok pa nitong tanong. Nothing. May gusto ka bang kainin para ngayong umaga? Malambing pang tanong ni Cash at binuhat pa ang asawa na parang bata. Wala silang pakialam sa ina nitong umiiyak dahil sa natamong pasa sa tuhod. Bacon at saka egg. Sabi naman ni Ara. Alright. Ani Cash at saka pinaghandaan ng pagkain ng asawa. Nagbibihis ngayon si Ara upang pumasok sa trabaho bilang agent dahil nakatanggap siya ng tawag sa kanyang boss. Napakislot pa siya nang makita si Cash na nakasandal sa may pintuan. Kanina ka pa dyan? Tanong pa ni Ara bago isuksok ang baril sa tagiliran. Hindi naman. You look hot. Humahangang puri pa nito, ngunit inirapan lamang siya ni Ara. Salamat Ikaw na munang bahala sa mga bata. Huwag mo rin papansinin si mama kung sumpungin man siya ng kabaliwan niya. Copy, wife. Hindi mo ba talaga kailangan ng tulong ko? Yumaka pa sa kanyang lalaki at isiniksik ang muka sa leeg niya. Bitiwan mo na ako dahil aalis na ako. I know, pero hayaan mo muna ako yakapin ka. Hinayaan naman ni Ara ang asawa na yakapin siya nito hanggang sa bitiwan siya. Hinarap pa siya nito at hinawakan ng bewang. Kapag may nakita ako maliit na sugat sa katawan mo, ikaw ang malalagot sa akin. Pwede ba yun? Oo, subukan mo. Dahil ako mismo magpapasabog ng kumpanya ng boss mo. Loko? Aalis na nga ako. Umirap naman si Ara bago ito lumabas. Hindi pa maalis ang ngiti niya hanggang sa makasakay ng motorbike. Sa isang gilid naman ay ang ina niya na masama ang tingin. Kagat pa nito ang labi dahil hindi niya makuha ang loob ng asawa ng anak. Ngayon lamang siya nakaramdam ng ganito sa isang lalaki. Kakaiba ang asawa ng anak. Dahil amoy nga niya'y mayaman at makapangyarihan ito. Siya ang nababagay at hindi ang anak niyang walang kwenta. Pumasok siyang muli sa loob ng silid at idinaya lang numero ng taong makakatulong sa kanya. Wala na siyang pakialam. Ang gusto niya ay makuha ang asawa ng anak niya. Dinala naman ni Cash ang mga anak sa bahay ni Zoe, ang kaibigan ng asawa na asawa ni Days. Masama kasi ang pakiramdam niya, kaya kailangan niyang sundan ng asawa. Umuwi muna siya sandali sa mansyon upang kumuha ng baril. Ngunit pagbukas niya sa pintuan ng mansyon, nakita niya ang ina ni Ara na nakasuot ng see-through lingerie. May hawak pa itong wine glass at malagkit ang tingin sa kanya. Cash! Malanding tawag nito sa pangalan niya. Ano namang kalokohan to? Kalokohan agad? Hindi mo ba nagustuhan na itsura ko? Hindi. Mukha kang suma na binalot sa dahon. You aren't even sexy. Wala pa rin tatalo sa asawa ko. Hindi ka ba nagsasawa sa anak ko? Hindi ka sasaya sa kanya. So kanino ako sasaya? Sa'yo. Lantaran na rin ang pambabastos ni Cash sa ginang. Walang respeto ang ginang sa sarili nitong anak. Kaya wala itong karapatan makatanggap ng respeto. Ako lang naman na makakapagbigay ng kaligayahan sa'yo. Ako nga ang minahal ng mga naging nobyo niya dahil hindi maganda ang ugali niya. Paninira pa ng ginang sa anak. Bakit mo nagagawang siraan ng ganyan ang anak mo? Dito na natauhan ng ginang, ngunit hindi pa rin ito sumuko. Dahil sinira niya ang buhay ko. Kundi naman dahil sa kanya. Sa tingin mo ba, masisilang siya sa mundo? Sinira niya ang buhay ko. Ginusto ba niya isilang mo? Ikaw ang may kasalanan kung ba't siya nabuhay sa mundo, hindi ba? Ngayon siya ang sisisihin mo dahil sa kasalanan mo? Hindi mo pa ako gusto? Hindi ba pinatuloy mo ako dito at iba mga tingin mo sa akin? Pwede naman natin na wag sabihin kay Ara kung gusto mo lang. Nahihibang pang sabi nito at lumapit kay Cash. Hindi ko magagawang lokohin ang asawa ko. Umakto ka nang naaayon sa edad mo.
dahil nakakahiya ka. Tagos sa botong, sabi ni Cash, kaya naman nagulat ang ginang at nasaktan. Ngunit bago pa mahawakan ng ginang si Cash, bigla na lamang sumulpot ang dugo sa ere na nagmula sa braso ng ginang. Sa bilis ng pangyayari, dahan-dahang nilingon nito ang braso na may daplis ng bala mula sa braso nito. Hindi ba binalaan na kita? Na huwag kang asawa ko. Hindi ka nakinig. Dumagundong ang boses ni Ara sa buong mansyon. Ara! Takot na takot namang bulong ng ginang nang makita ang anak kung gaano ito kagalit sa kanya. Binalaan na kita pero hindi mo ako pinakinggan. Hinayaan na kita na agawin ng lahat ng lalaking dumating sa buhay ko. Sa tingin mo papayagan kita ngayon? Hindi na maawat ni Cash ang matinding galit ni Ara. Ngayon lamang niya nakita ang asawa na magalit ng ganito katindi. Anak! Takot na banggit ng ina ni Ara sa babae. Wag na wag mo ako matatawag na anak dahil wala akong ina na katulad mo. Pagod na ako sa mga peke mong luha. Ilang beses na kitang pinatawad sa mga ginawa mo sa akin dahil kahit paano nakilala kita bilang ina ko. Pero sa ginagawa mo ngayon, hindi na kita magawang tingnan dahil nakakasuka ka. Sarili mong anak, inaagawan mo ng asawa? Malakas na hiyaw ni Ara. Sa ina na ngayon niya lang nailabas. Galit na galit siya sa sariling ina nang maabutan niya kung paano landiin ang asawa. Sa buong buhay ni Ara, inakala niya na ang mga naging nobyo ang kusang nagmahal sa kanyang ina. Ngunit hindi. Ang mismong ina pala ang nagbibigay ng motibo upang gumawa ng kasalanan. Anak, ano bang sinasabi mo dyan? Sila ang may gusto sa akin at wala akong ginagawa, okay? Hindi ko naman kasalanan kung mas maganda ako sa'yo. Kapal ng muka ang tanging tanga na lamang ng ginang. Hindi lamang pinahalata ni Cash ngunit gusto niyang pasabugin ang bungo nito. Dahil sa sariling kahibangan. Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Gandang-ganda ka sa sarili mo? Bakit? Gustong-gusto mo ang mga lalaking may konektado sa buhay ko? Hindi ka ba makahanap ng sayo? Bakit palagi na lang ang mga lalaki sa buhay ko, ha? Ang kaninang mukha ng ginang na nagpapaawa ay unti-unting naging suklam. Puot at inggit, ang ngayon ay namamayani dito. Tumayo ito na tanga ng braso na may daplis ng bala. Gusto mong malaman kung bakit? Dahil sinira mo ang buhay ko. Kundi lang talaga kita isinilang sa mundo. Sasabihin nila na hindi nawala ang ganda ko. Ang gandang meron ka, utang mo sa akin yan. Dahil hindi ko yan gustong ibigay sa'yo. Bakit kailangan mong kunin ang kagandahan at kabataan ko, ha? Hindi kita isinilang sa mundo upang higitan lamang ako. Lahat ng lalaki mo ay hindi dapat sa'yo. Dahil dapat akin sila. Dahil hiram lang ang itsura mo. Mayabang na linya ng ina. Ngunit nauunawaan na ni Ara kung bakit simula pa lang noon, malaki na ang galit ng sariling ina sa kanya. Kung bakit ginawa nito ang lahat upang masira lamang ang buhay niya. Dahil pala ito sa inggit na nararamdaman nito sa kanya. Hindi ko utang ang gandang meron ako dahil binigay sa akin to ng Diyos. Hindi rin kita kamuka kahit sa ang anggulo mo tingnan. Dahil kung meron man akong pinanggalingan ng itsura, kay daddy yun at hindi sa'yo. Hindi ko rin kasalanan kung tumatanda ka na dahil tapos na ang panahon mo. Naging mabuting ina ka sana kahit sa maikling panahon. Pero hindi. Kundi sa akin, hindi mo makukuha ang itsura na gustong-gusto ng mga lalaki. Hindi na talaga nakikinig ang ginang at nilamon na ito na matinding galit at inggit. Ibalik mo sa akin ang kabataan ko, Ara. Ibalik mo. Sigaw ng matanda, ngunit kinuha lamang ni Ara ang maliit na patalim. Bago pa siya mapigilan ni Cash, nagawa niya ng sugatan ng pisngi nito, kung saan umagos sa masaganang dugo. Anong ginawa mo? Happy? Ngayon hindi mo na ako kaiinggitan. Lumayas ka sa pamamahay ko. At wag ka na magpapakita sa akin kahit ni isa sa pamilya ko. Lumayas ka. Malakas na sigaw ni Ara sa kanyang ina na hindi makapaniwala ngayon
na nakatingin sa kanya. This is it. Nalaman na niya ang matagal na katanungan kung bakit gano'n na lamang kagalit sa kanya ang ina. Kung bakit hindi ito naging mabuting ina sa kanya dahil pala ito sa muka na ibinigay nito sa kanya. Panay ang reklamo ni Ara habang ginagamot ni Cash ang sugat niya sa pisngi. Nakaalis na rin ang ina niya at sinigurado ni Cash na hindi na muli makakabalik ang ginang. Nakalabi pa si Ara dahil panay ang sermon ng asawa sa kanya simula pa kanina. Alam ko na nga, hindi ba? Hindi ko na nga kasi uulitin. Kaya tumahimik ka na dyan. Reklamo ni Ara dahil kanina pa paulit-ulit ang asawa sa paninermon sa kanya. Paano kung malalim pala ito nagawa mo sa sarili mo? Hindi ka ba nag-iisip, ha? Ngayon kailangan kumuha na magaling na derma upang hindi ka magkaroon ng peklat. Inis na sabi ni Cash. Hayaan mo na nga. Hindi naman yung problema sa akin eh. Saka isa pa, mahal mo lang yata ako kapag walang peklat ang mukha ko eh. That's nonsense, okay? Mahal kita kahit anong mangyari sa mukha mo. Kahit na mas pumangit ka pa, hindi ako mangingimi na ikulong ka pa rin sa buhay ko. Ako kasi pag hindi nagwapo, hindi na kita tatanggapin. Biro naman ni Ara, kaya nanlaki ang mga mata ni Cash at biglang nangunot ang noon nito. Is that so? Oo, hindi mo ba alam na mahilig ako sa 8 pandesal? Tiningnan naman ni Cash ang sariling 6 na pandesal ang meron. But I only have 6 packs. Yeah, hindi ba pwedeng gawing 8 yan? Gustong matawa ni Ara nang matagal na makita ang alangan sa mukha ng lalaki. Ito na at ang pinakahihintay ng asawa na marinig sa kanya. Kung di pa nangyari ang araw na to, hindi marirealize ni Ara na mahal niya ang kanyang asawa. Labis ang takot niya nang makita ang ina kung paano nito landiin ng asawa. Ngunit ang hindi niya inaasahan kung paano sumagot si Cash. Kaya naman ito na siguro ang oras upang masabi niyang handa na siyang mahalin nito ng tama. Pwede naman sigurong gawin itong 8. Kailangan ko na sigurong bumalik sa pag-workout. Hindi na napigilan ni Ara na matawa ng malakas dahil sa kakulitan ng asawa. Hindi rin ito maalis ang tingin sa sariling tiyan, kaya naman natawa na lamang si Ara. What's funny? Wala naman, kasi nakakatuwa ka lang. Dahil hindi mo yata alam kung gaano kaganda ang katawan at mukha mo. Nagbibiro lang naman ako. At kahit ano naman na maging itsura mo, tatanggapin ko. Napatingin sa kanya si Cash na nanlalaki ang mga mata. Hindi pa ata agad pumasok sa isipan niya ang inaakto ng babae. Hindi niya napansin ang pagbabago ng pakikitungo nito sa kanya na naging habis na. Anong tinitingin mo dyan? Don't tell me na papangitan ka na talaga sa akin. Ano ibig mong sabihin? Mahal mo na ba ako? Direktahan pang tanong ni Cash. Hindi ba normal lang naman na mahalin mo ang asawa mo? Akala ko ay alam mo na ang tungkol sa bagay na yun. Tumaas pa ang kilay ni Ara pero namumula naman ang kanyang pisngi. Inaamin mo na bang mahal mo ko? Wala akong sinabing ganon. Nakangisipang sabi ni Ara. Wala namang ganyanan. At sabihin mo sa akin na mahal mo na rin ako. Ayoko nga. Ara. May pagbabanta pa sa boses ni Cash. Ngunit tinawanan lamang siya ng babae. Saka na naglakad patungong silid nila. Sinundan naman siya ni Cash habang nagbabanta ang mga tingin. Sa isang mansyon, kung saan naroon ang pinakamakulay na buhok sa lahat, panay hit-hit ng sigarilyo habang hinihintay ang pagbabalik ng asawa na kanina pa niya sinabihang umuwi. Ngunit dahil pasaway ito, kaya naman 4 na oras lamang siyang pinaghintay. Boss, pinapasabi po ni Madam na medyo malilate daw po siya. Sabi ng tauhan na kumakausap sa asawa. 4 na oras na ako naghihintay dito. Pakisabi, at kapag hindi pa siya nakauwi ngayon, sisiguraduhin ko puputulin ko ang credit card niya. Bago pa masabi ng tauhan, ang sinabi ni Vince, bigla na lamang bumukas ang pinto ng mansyon at iniluwa nito ang galit na asawa ni Vince na si Leah. Subukan mo lang putulin ang credit card ko, Del Gracia.
Sisiguraduhin ko lilipad ka pabalik sa mga kapatid mo. Ikinasa pa ng babae ang shotgun na hawak at tinutok sa asawa. Ano bang sinabi ko sa'yo? Na huwag kang aalis ng mansyon nang hindi nagpapaalam sa akin, hindi ba? Ano kita? Tatay ko? Sa palagay mo ba, hindi ko kaya umuwi? Hindi na ako bata, Vince. Matigas na sabi ni Leah sa sariling asawa. Kundi ka na pala bata? Bakit hindi mo pa ako bigyan ng anak, ha? Biglang nawala ang ngisi sa mukha ni Leah nang sabihin ni Vince sa kanya. Si Vince naman ngayon na nakangisi nang makita kung paano magalit ang babae. Ah, ganon. So mas gugustuhin mo talaga ako na palitan as your baby? Hell na. Gusto ko lang na isa pang baby. Ibinaba na ni Leah ang baril at saka parang modelo na naglakad palapit sa asawa at umupo sa kandungan nito. Alam na kasi ng babae kung kailan lamang siya makikipaglaro sa gurang niyang asawa at alam din niya kung kailan siya dapat tumigil. Sorry na, nagpunta lang talaga kami ng kaibigan ko sa mall upang bumili ng bagong damit na susuotin ko sa karera na sasalihan ko. Hindi ba nag-usap tayo tungkol dito, Leah? Wala akong maalala. Noon pa man, sakit ka na talaga sa apdo ko. Kailan ka ba titino, ha? Kapag tinanggalan na kita ng card at ng karapatan? May halong pananakot at hindi naman nakaramdam ng takot si Leah. Kasalanan mo dahil ako ang pinakasalan mo, gurang ka. Kaya magtiis ka. Nga pala, gusto ko makilala si Ara. Balita ko, isa siyang agent. Paano mo naman nalaman tungkol sa bagay na yan? Takang tanong ng asawa niya. Ngunit kumiti lamang na makahulugan si Leah. Secret, no clue. Ang ina naman ni Ara ay hindi mapakalma habang nagwawala sa mansyon ng dati nitong kalaguyo. Ibinato pa niya mga bote ng alak dahil sa galit sa ginawa ng kanyang sariling anak. Kumalma ka at huwag mo ubusin ang mga alak ko. Sita sa kanya ng matandang lalaki na pinapanood lamang ang ginang. Kumalma? Kung nakita mo lang kung paano ako pinahiya ng babaeng yon? Kung ganun ba't di mo siya tuluyang patahimikin? Ikaw na nagsabi, hindi ba? Hindi mo itinuring na anak ang anak mo. Kung ganun, okay lang siguro sa'yo na patahimikin na siya habang buhay. Kung pwede nga, gawin mo na. Pwede naman, kung gusto mo ngayon na. Pero ang tanong ko lamang sa'yo ay kung paninindigan mo ang mangyayari at hindi pagsisisihan. Wala akong pagsisisihan dahil gusto ko na siyang mawala sa landas ko. Wala akong anak dahil isa siyang kasalanan. Kung bakit ko pa ba siya isinilang sa mundong to? Dapat hindi na. Matigas na sabi ng ginang na nagpangisi naman sa lalaking kasama nito. Lahat ng lalaki ay napupunta sa kanya. At ngayon, isang Cash Del Gracia ang pinakasalan siya? Cash Del Gracia ba ang sinabi mo? Oo, ang naging asawa ng bruha kong anak ay isang multi-billionaire na lalaki at nagmamay-ari ng ilang kumpanya. Kilala mo ba kung sinong binangga mo? Pwede ba? Wala akong pakialam. Ngayon lamang ako may nagustuhan at kailangan ko yung makuha. Bakit kasi sa kanya napupunta lahat na maayos na lalaki, ha? Hindi naman nalalayo ang edad namin, kaya bagay siya sa akin. Baliw nitong sabi na nagpaputla sa matandang lalaki. Isang araw ang lumipas nang mapansin ni Cash na parang may kakaiba sa paligid. Hindi niya kasama ang asawa dahil nagpaalam ito na ipapasyal ang mga anak nila kasama si Zoe na kaibigan nito. Ngunit hindi siya mapakali at pakiramdam niya, bumibigat ang loob niya. Cash! Nagmamadali pang pumasok ang kapatid niyang si Day sa opisina niya. Bakit? Tumawag na ba ang asawa mo sa'yo? Hindi na sumasagot ang asawa ko sa mga tawag ko. Ang sabi niya, magmumall lang sila. Pero, pati ang GPS na iniwan ko sa loob ng bag niya, natagpuan sa isang masukal na daan. Ito na nga ba ang sinasabi ni Cash? Kaya pala masama ang pakiramdam niya. Kailan pa? Ngayon lang, dahil kilala mo ko, na hindi ako mabubuhay kung hindi ko makakausap ang asawa ko. Mukhang dinukot nila ang asawa ko at ang mag-ina mo. Sabi ni Days na bakas ang matinding galit sa muka.
Kilala ko na kung sino ang gumawa nito. At ihanda mo mga tauhan natin dahil may daga tayong huhulihin. Malamig na sabi ni Cash bago kinuha ang susi. Hindi naman mapakali ang ina ni Ara habang paikot-ikot sa maliit na kondo dahil nagkamali ang mga tauhang inutusan niya. Kesa makuha ang anak niya, ay kinuha din nila ang anak nito at ang isa pang babae. Ang labis pa na kinatakot niya nang malaman na isang mafia boss ang lalaki. Ang tanga nyo! Hindi nyo dapat sinali ang babaeng yon. At sana iniwan nyo. Ang anak ko lang ang sinabi ko na dukutin nyo. Ang bobo nyo, mga inutil! Malakas na sigaw ng ginang, kasabay ng pagbubukas ng pintuan ng kondo. Ang ginang ay nawala ng kulay sa muka nang tumutok sa sentido niya ang baril na tangan. Saan mo dinala mag-ina ko? Bago ko pasabugin ang lintik na bungo mo. Sigaw ni Cash na nagpaihi sa ginang dahil sa takot. Iyak naman ang iyak ang mga anak ni Ara dahil takot na takot sa pagdukot sa kanila. Dinala sila sa isang abandonadong gusali at saka itinali ng 10 lalaki. Kapag ako nakawala dito, mga mata nyo lang ang walang latay. Pagbabanta ni Zoe. Nang dahil sa inyo, mas lalo akong paghihigpitan ng asawa ko. Gigil pa niyang dagdag. Anong gagawin natin? Ang sabi pupunta na dito si Madam, pero ba't wala pa siya? Mahal ko pa ang buhay ko at narinig ko na asawa ng mga mafia boss tong dalawang to. Takot na sabi ng mga lalaking nagbabantay sa kanila. Umalis na kaya tayo? Ayoko madamay. Sa tingin niyo ba makakatakas kayo? Maski si Zoe at Ara ay napatingin sa pamilyar na babae na bigla na lamang pumasok sa loob kung nasan sila. Walang hirap nitong pinatulog ang lahat ng lalaking naroon. Ang hihina nyo naman? Hindi to ang inaasahan ko sa inyo, bitches. Insulto pa nito, kaya naman nag-init bigla ang tainga ng dalawa. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Lia. Hambog ka pa rin. Nakangising sabi ni Zoe bago inalis ang pagkakatali ng mga kamay. Siyempre, hindi niyo naman ako magiging captain kung isa akong mahina. Mas lalong umisi ang babae. Pumasok ang ilang mga pulis sa loob ng gusali. Kasabay nito ang asawa ni Zoe at Ara. Thank God walang nangyaring masama sa inyo. Sabi naman ni Cash sa mag-ina niya. Habang si Zoe at Daisy ay nagbabangayan dahil sa pasa nito sa pisngi. Ang kulit talaga ng uso mo, Lia Del Gracia. Bakit ka ba bigla na lamang sumugod dito na walang paalam sa akin, ha? Napatingin naman sina Ara at Zoe sa captain nila. Huwag mo akong sigawan, gurang. Dahil baka makatikim ka sa akin. Magkakilala kayo? Hindi na napigilan ni Zoe ang magtanong sa dalawa dahil mukhang close sa mga ito. Hindi ko pala nasabi sa inyo na ang gurang na to ay ang asawa ko. Asawa mo ang sisiw na to? Oo naman. Hindi na nagsalita pa sina Ara at Zoe at hinayaan ng captain nila na makipagbangayan sa asawa nito. Inalalayan na lamang ni Cash ang asawa pasakay ng sasakyan na hindi pa rin kumikibo. Kilala mo ba kung sino may gawa ng pagdukot sa amin? Tanong ni Ara. Your mom. Kahit na inaasahan ni Ara ang magiging sagot ng asawa, ay may kirot pa rin talaga sa puso niya. Pero hindi niya akalain na aabot sa ganitong sitwasyon. Napipiliing idamay ang mga anak niya, mawala lamang siya sa landas nito. Hindi ko na alam ang iisipin ko, Cash. I know. Hindi ka na ulit makikita ng mami mo. Sisiguraduhin ko na hindi na siya makakatapak sa buhay mo. Ikaw at ang anak lang natin ang meron ako. Hindi ko na nanaisin pa magkaroon ng koneksyon kay mama. Hayaan na lang natin siya kung maaari. Niyakap naman siya ni Cash ng sobrang higpit at pinakalma ang asawa. Ngayon lang inilabas ni Ara ang sama ng loob. Wala na siyang hihilingin pa, kundi makasama ang lalaking ito na tanging nagmahal sa kanya ng sobra at ang kambal nila. Yun na lamang ang nais na makamta ni Ara. Magkahawak kamay habang pinagmamasdan ng kambal nila. Payapang nakauwi si Ara at Cash sa mansyon. Simula ngayon, ipaparamdam ko sa'yo
kung paano ang mahalin ng tama. Hindi ko hahayaan na masaktan ka pa o kahit na umiyak ka. Sabi ni Cash sa kanya. Lumuluhang tumango si Ara bago hinawakan ang mukha ni Cash. Hinalikan niya ang asawa ng banayad habang patuloy ang pagpatak ng luha sa mga mata niya. Ngunit hindi na dahil sa lungkot, kundi dahil sa kaligayahan. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Mafia Boss Lost Twins, written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!